sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Ano ang kaya mong gawin para sa isang relasyon upang manatili itong buo? Hanggang kailan at saan ang kaya mong tiisin kahit paulit-ulit ka nang niloloko ng taong mahal mo? Sabi ng ilan ay mananatiling buo ang isang relasyon at pamilya kung kaya mong magtiis sa mga hindi magagandang nangyayari sa inyo ng iyong karelasyon. Ngunit kasama nga ba sa pagtitiis na ito ang paulit-ulit kang sinasaktan at pinapaasa sa isang pangako na palaging napapako? Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga nakasubscribe sa channel mo pero yung mga drama lang ang madalas na napapakinggan ko. Takot kasi ako sa mga horror stories. Nagiging paranoid ako na baka may multo rin sa bahay namin. Kaya hindi horror story itong isi-share ko sa inyo kasi matatakotin ako. Pero matatawag na rin siguro itong horror kasi lahat ng tao, lalo na siguro ang mga babaeng kagaya ko, ay kinakatakutan na mangyari ang nangyari sa akin. Itago mo na lamang ako sa pangalang Greta. Alam ko na maraming makakarelate na babae sa akin sa kwento ko, Papa Dudut. Alam ko rin na marami ka ng sender na merong same na ganitong kwento pero naniniwala ako na magkakaiba pa rin ang aming mga pinagdaanan at sakit na nararamdaman. Galing ako sa isang broken family. Naghiwalay ang mga magulang ko noong high school ako. Sumama si Papa sa babae niya at hindi na siya nagparamdam sa akin. Saksi ako sa palaging pag-iyak ni Mama noon. Pero kahit umiiyak siya, hindi siya pinanghinaan ng loob para itaguyod kaming magkakapatid nang walang katuwang. Hindi man niya ako napagtapos ng college ay proud pa rin ako sa nanay ko kasi sobrang tapang at tatag niya. Nagtrabaho siya at hindi niya kami pinabayaan na mga anak niya. 2 taon lang ang nakuha ko sa course ko noong college. Ako na mismo ang nagsabi kay Mama na titigil muna ako para magtrabaho para mag-give way sa susunod sa akin na kapatid ko. Magka-college na kasi siya noon at alam ko na mas mahihirapan na si Mama sa mga gastusin. Kahit patutol si Mama sa desisyon ko ay pinush ko pa rin, Papa Dudut. Sabi ko ay magtatrabaho na muna ako para makatulong sa kanya. Wala nang nagawa si Mama kundi ang pumayag sa gusto kong mangyari. Nagtrabaho ako dati bilang isang call center agent at doon ko na rin nakilala ang napangasawa ko na si Marco. Niligawan ako ni Marco kahit pa sinabihan ko na siya na wala pa akong balak na pumasok sa isang relationship kasi ang focus ko ay ang makatulong sa pamilya ko. Pero masyadong porsigido si Marco, Papa Dudut. Kahit na nung tulak ko palayo sa kanya ay hindi pa rin siya tumigil sa panliligaw sa akin. Hinayaan ko na lamang si Marco kung ano ang gusto niya dahil tiwala ako sa sarili ko na hindi ako magkakagusto sa kanya dahil hindi kasama sa priority ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Pero kinain ko ang mga sinabi ko dahil nang tumagal ay naramdaman ko na may gusto na rin ako kay Marco. 2 years din akong niligawan ni Marco bago ko siya sagutin. Sinabi ko sa kanya ang mga priority ko sa buhay at aniya ay naiintindihan niya ako. Naging masaya naman ako sa relasyon namin ni Marco, Papa Dudut. Napaka-sweet niya at talagang pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at espesyal ako sa kanya. Ipinakilala ko na rin siya sa family ko at natanggap naman si Marco nina Mama at ng mga kapatid ko. Hanggang sa dumating na ang kinakatakutan kong mangyari. Nabuntis ako ni Marco. Aaminin ko na naging mapusok kaming dalawa ng napakaraming beses. Kaya yon nangyari.
Natakot ako noon na baka kapag sinabi ko kay Marco na buntis ako ay magalit siya sa akin. Hindi naman siya nagalit sa akin pero naging problemado siya, Papa Dudut. Hindi pa raw siya handa na magkaroon ng pamilya at magpakasal. Ni wala pa nga raw siyang sariling bahay. Pero sa awa ng Diyos, pinanagutan naman ako ni Marco at nagpakasal kami. Simpleng civil wedding lamang yon pero ang importante ay kasal na kaming dalawa. Dahil sa wala pa kaming sariling bahay ay doon muna kami tumira sa bahay ng parents ni Marco. Kasama namin doon ang dalawa niyang kapatid at ang nanay at tatay niya. Naging okay naman ang lahat dahil mabait ang buong pamilya ni Marco. Natakot pa nga ako nung una kasi baka hindi ko sila makasundo pero nakasundo ko naman sila. Nang 2 taon na ang first baby namin ni Marco ay nabuntis na ulit ako. Bala ko na sanang bumalik noon sa pagtatrabaho pero naudlot dahil sa bagay na yon. Nang panahon na yon ay nakikitira pa rin kami sa mga magulang ni Marco. Si Marco na lang ang nagtatrabaho noon para sa amin. Kung minsan ay nagbibigay pa rin siya sa mga magulang niya at walang problema yon sa akin, Papa Dudut. Sa totoo lang, may konsensya akong nararamdaman noon dahil hindi ko na nagagawang tumulong sa pamilya ko. Wala na kasi akong trabaho. Ayaw ko namang bawasan ang perang ibinibigay ni Marco para sa amin ng mga anak niya at nakakahiya din. Inopen ko yon sa nanay ko at ang sabi niya ay naiintindihan niya ako. Alam daw niya ang sitwasyon ko at huwag daw akong mag-alala kasi may trabaho naman siya at tapos na yung isa kong kapatid ng college. Tumutulong naman daw yung mga kapatid kong may trabaho sa kanya at sa isa ko pang kapatid na nag-aaral. Huwag ko na raw silang intindihin at mag-focus na lamang ako sa sarili kong pamilya. Nang 2 years old na ang pangalawa kong anak ay nagkaroon ako ng pangarap na sana ay magkaroon na kami ng sariling bahay ni Marco. Hindi dahil sa ayaw ko nang makasama ang pamilya niya kundi dahil sa iba pa rin kapag may sarili ng bahay ang kagaya ko na may anak at asawa na. Ayon kay Marco, sa sinasahod niya ay imposible pa yung mangyari. Kaya naisipan ko noon na magtrabaho sa ibang bansa na sinang-ayunan naman ni Marco. Nagtake ako ng Korean language lesson para sa pangarap ko na makapagtrabaho sa South Korea bilang isang factory worker. Nakalis naman ako at ginawa ko yon para makapag-ipon ng pera na pambili ng pampapagawa ng bahay namin ni Marco. Kaya lang ay nagkasakit ang mother ni Marco at nagkaroon ito ng maintenance. Malaking bahagi tuloy ng sinasahod ko ay napunta sa gamutan ng biyanan ko pero walang kaso yon sa akin. 2 taon ang kontrata ko sa ibang bansa at aminin ko na mahirap ang malayo sa mga anak at kay Marco. Naging overthinker ako at naiisip ko na baka naglolo ko na si Marco sa Pilipinas. Ang sabi naman ni Marco ay wala siyang babae. Ako lang daw ang mahal niya. Isa pa ay subsub daw siya sa trabaho at yung oras niya na ipangbababae niya ay ipagpapahinga na lamang niya o kaya ay ilalaan niya sa mga anak namin. Nang matapos ng kontrata ko ay umuwi na ako sa Pilipinas. May kaunti akong naipon pero hindi rin sapat para magkaroon na kami ng sariling bahay. Kaya nagstay pa rin kami sa bahay ng mga magulang ni Marco. Sa pagsasama ulit namin ni Marco ay hindi ko naman naramdaman na nagbago siya. Mas naging sweet pa nga siya at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamis. Tiwala ko na sa loob ng 2 taon na magkalayo kami wala siyang naging ibang babae. Pero nasira ang lahat. Nang tiwala ko kay Marco nang sumabog na sa akin ang katotohanan, Papa Dudut. Mismong kapatid pa niyang nagsumbong sa akin na may teenager kasing kapatid si Marco na itatago ko sa pangalan na Hana. Sa lahat ng kapatid ni Marco ang siyang pinaka-close ko. Nasa kwarto ako ng tanghali na yon habang nagtitiklop ng mga damit nang pumasok si Hana. Napansin ko kagad na parang may problema siya. Sinabi sa akin ni Hana na meron siyang sasabihin tungkol kay Kuya Marco niya. Hindi na raw kasi kaya ng konsensya niya kahit pa kapatid niya si Marco. Ano bang sasabihin mo, Hana? Kinakabahan naman ako. Medyo natatawa ko pang sabi. Ate, si Kuya Marco kasi nung wala ka, may babae siyang kinikita palagi. Pagsisiwalat pa ni Hana. Babae? Sinong babae?
Kamag-anak niyo ba, katrabaho ng kuya mo? Tanong ko. Hindi ate, babae, as in girlfriend ni kuya. Tura ni Hana. Kilala ko si Hana, Papa Dudut, hindi siya sinungaling. Isa pa ay wala akong nakikitang reason para magsinungaling siya tapos ganong kabigat na bagay pa. Ang sabi ni Hana, nalaman daw niya ang lahat-lahat dahil sa cellphone ni Marco. Wala raw alam si Marco na alam ni Hana ang passcode ng cellphone nito. Kaya nang maiwanan ni Marco ang cellphone sa bahay ay pinakialamanan niyo ni Hana para lang sana magpicture. Maganda kasi ang camera ng phone ni Marco. Sa pakikialam ni Hana sa phone ni Marco ay umabot na siya sa text messages at messenger nito. Doon na niya nalaman na merong kachat si Marco na ibang babae na sinasabi pa ni Hana sa akin ang pangalan ng babae. Sobrang sweet daw ng dalawa sa palitan ng mga messages at nag-I love you pa sa isa't isa. Nakiusap si Hana sa akin na huwag kong sasabihin kay Marco na siyang nagsabi sa akin. Hindi raw kasi alam ng kuya niya na nakita niya ang mga chat at text messages nito sa cellphone sa babae na yon. Nangako naman ako kay Hana na ako ang bahala sa kanya at hindi ko siya ipapahamak. Nagpasalamat ako sa kanya. Kasi kahit kapatid niya si Marco ay mas pinili pa rin niyang gawin ang sa palagay niya ay tama. Sa totoo lang, medyo duda pa rin ako sa sinasabi ni Hana. Inisip ko pa na baka nagkamali lamang si Hana ng pagkakaintindi niya sa mga nakita niya sa cellphone ni Marco. Habang naghihintay ako sa pag-uwi ni Marco ay kinakabahan na ako, Papa Dudut. Hindi ko na kasi kayang patagalin pa yon dahil baka mamatay ako sa pag-iisip sa kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Nang dumating na si Marco bandang gabi ay pinalabas ko muna ang mga anak namin sa kwarto. Inila ko ang pinto na ipinagtaka ni Marco. Ang akala pa nga niya ay may gagawin kami na kung ano kaya naghubad na siya. Pinigilan ko si Marco sa paghuhubad at ang sabi ko ay ibigay niya sa akin ang cellphone niya kasi meron akong titignan. Hindi ko naman ugali ang mang-raid o makialam ng cellphone ng isa't isa. Kaya nagtaka si Marco sa request ko at tumanggi siya na ibigay ang cellphone niya. Kahit daw mag-asawa kami ay dapat ay meron pa ring boundary. Privacy ko na ang ini-invade mo. Nainis na wika pa ni Marco. Mag-asawa na tayo, kaya anong privacy ang sinasabi mo? Akin na ang cellphone mo. Pilit ko. Sumusobra ka na, Greta. Baka naman ikaw ang may tinatago kaya ganyan ka mag-isip. Ang sabi pa ni Marco. Di buksan mo rin ang cellphone ko at hayaan mo kung buksan ang cellphone mo. Wala akong tinatago, ikaw ang may tinatago, Marco. Halata sa kinikilos mo. Sigaw ko. Umabot na ako na nakipag-agawan ako sa cellphone ni Marco dahil ayaw niya yung ibigay sa akin. Nagbanta ako na sisigaw ako kapag hindi niya yon ibinigay at sa huli nagawa ko yung makuha sa kanya. Sinabi sa akin ni Hana ang passcode kaya nabuksan ko yon. Siguro naramdaman na ni Marco na wala na siyang magagawa kaya hinayaan na lamang niya ako. Pero kita ko sa mukha niya ang takot habang iniisa-isa ko ang mga ka-chat niya at mga kausap niya sa text. At doon na nga sumampal sa akin ang napakasakit na katotohanan. Nakita ko na ang sinasabi ni Hana na ka-chat ni Marco. Ang babae ay nagngangalang Kulin. Sobrang sweet nga nilang dalawa. Nagsisend pa sila ng mga sexy pictures sa isa't isa. Nalalamig ako ng sandaling yon. At wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Lalo na nang malaman ko sa chat ni Marco at Kulin na merong nangyayari sa kanila at alam ni Kulin na merong asawa at anak si Marco. Ang una kong naisipan na gawin after kong makonfirm ang magkakaroon ni Marco ng ibang babae ay ang makipaghiwalay. Kaya lang ay kinausap ako ng nanay ni Marco at nakiusap siya sa akin na huwag kong hiwalayan si Marco. Alam daw niya na hindi mahal ni Marco si Kulin, parang init lang daw yun ang katawan. Patawarin ko na lang daw si Marco para huwag masira ang pamilya namin. Isipin ko raw ang dalawang anak kapag naghiwalay kami ni Marco. Nang time na yon ay nakinig ako sa biyanan ko, Papa Dudut. Inisip ko ang mga anak ko at ayoko rin naman na lumaki sila na walang tatay. Kaya kinausap ko ng mabuti si Marco at pinapili ko siya kung ang babae niya o kami ng mga anak niya.
Kami ang pinili ni Marco at nangako siya sa akin na hindi na siya makikipag-usap o makikipagkita pa kay Colleen. Pinatawad ko na rin siya kahit nasasaktan pa rin ako noon. Talaga palang mahirap kapag nasira na ang tiwala mo sa isang tao. Palagi na ako nag-iisip na baka may ginagawa na namang kalokohan si Marco. Bukod pa doon ay bumaba din ang tingin ko sa aking sarili. Feeling ko ay ang pangit ko na kaya naghahanap si Marco ng mas maganda. Nawala na rin ako ng gana na makipagtalik pa kay Marco dahil naaalala ko yung katotohanan na maraming beses na may nangyari sa kanila ni Colleen. Pinilit kong ibalik ang tiwala ko kay Marco. Hindi na rin ako nagtrabaho at sinantabi ko na ang plano ko na magtrabaho ulit sa ibang bansa. Kasi natatakot ako na baka kapag nagkalayo ulit kami ni Marco ay mambababae na naman siya. Ipinakita naman ni Marco na wala na talaga sila ni Colleen. Kapag gusto kong i-check ang cellphone niya ay hinahayaan niya lamang ako. Doon ay naisip ko na tama ang naging desisyon ko na huwag makipaghiwalay kay Marco. Doon ko sinabi sa sarili ko na kung sakali na maulit na mambabae si Marco ay paglalaban ko siya. Hindi ako papayag na may sisira sa pamilya ko, lalo na at meron kaming 2 anak. Kahit sino pang babae ang kumabit kay Marco ay aalisin ko. Nagkaroon kasi ako ng thinking na nagawa na ni Marco ang isang beses. Kaya pwede niya ulit gawin yon. At baka nga mas maging magaling na siyang magtago sa mga susunod na magkakaroon ulit siya ng kabit. Nang sumapit ang birthday ko ay doon na sinabi sa akin ni Marco na meron na pala siyang kinuhang bahay at 1 taon na lamang ay matatapos na niyang hulugan ng down payment. Kapag nakumpleto na raw ang down payment ay pwede na kaming lumipat. Alam niya raw kasi na gusto kong bumukod na kami kaya yun ang birthday gift niya para sa akin. Sobra akong natuwa kay Marco, Papa Dudut. Naramdaman ko na talagang bumabawi na siya sa naging kasalanan niya sa akin. After ng mahigit 1 taon ay nakalipat na kami sa sarili naming bahay. 2-story yon at may 2 kwarto sa itaas. Dahil sa wala nang pwedeng mag-alaga at magbantay sa mga anak namin ay naging full-time housewife na ako. Nasa bahay na ako palagi at hindi ko na naisipan pa ang bumalik sa pagtatrabaho. Isa pa ayon kay Marco ay mas gusto niya na nasa bahay lamang ako. Para sa tuwing uuwi siya sa gabi ay makikita niya agad ako at ang mga anak namin. Unang buwan pa lamang namin ni Marco sa bahay na yon ay may napansin na kaagad ako sa kanya na kaduda-duda. Palagi siyang nag-overtime. Kapag tinitingnan ko naman ang payslip niya ay hindi ganong karami ang mga araw na nag-overtime siya. Nagkaroon na naman ako ng hinala na nambababae na naman si Marco, Papa Dudut. Pero sa pagkakataon na yon ay hindi ko muna kinausap si Marco tungkol sa bagay na yon. Ang plano ko ay makahanap ng matibay na ebidensya na may ginagawa na naman siyang kalokohan para kapag kinausap ko siya ay hindi na siya makakapagsinungaling sa akin. Sumakto pa na nabuntis ako sa 3 pagkakataon nang wala pa akong nakukuhang ebidensya. Sinikap kong huwag ma-stress kasi alam kong masama yon sa buntis. Kaya lang ang hirap kasi palagi ako nag-iisip na nambababae na naman si Marco. Pero totoo nga nagagawa talaga ang nasa itaas ng paraan para malaman mo ang katotohanan kahit na wala kang gawin. 3 buwan na noon ang tiyan ko. Nag-i-scroll lamang ako sa Facebook at may nakita akong picture na nakatag kay Marco. Nasa inuman siya sa isang bar kasama ang mga katrabaho niya at meron ako nakitang bag ng babae na nasa bakanteng upuan. Bigla akong kinutuban. Nag-stalk ako sa Facebook ni Colleen at may picture siya na kasama ang bag na nakita ko sa picture ni na Marco at ng mga katrabaho niya. Alam ko na yun na ang ebidensyang hinahanap ko, Papa Dudut. Hindi lang din ako makapaniwala sa mga katrabaho ni Marco. Alam nila na meron na itong asawa pero pumapayag sila na isama ni Marco ang kabit nito sa mga lakad nila. Nang umuwi si Marco sa bahay ay agad kong sinabi sa kanya ang natuklasan ko. As usual, itinanggi na naman niya.
Napaka-paranoid mo, Greta. Sa tingin mo ba si Colleen lang ang may ganyang bag? Tumatawa na sabi pa ni Marco. Tigilan mo ako sa kasinungalingan mo, Marco. Umaming ka na, hindi pa rin kayo tumitigil ng kabit mo. Napakawalang hiya mo talaga. Hindi ka na naawa sa akin, ang naiiyak kong sabi. Isipin mo na ang gusto mong isipin, Greta. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mong isipin na nagkikita pa rin kami ni Colleen ay isipin mo. Basta malinis ang konsensya ko. Ngayon pa ba ako mambababae magiging 3 na ang anak natin? Ang sabi ni Marco. Hindi ko na pinilit pang paaminin si Marco pero hindi ibig sabihin noon ay naniniwala na ako sa kanya. Alam kong tama ang kutob ko na nagkikita pa rin sila ng kabit niya. Ang ginawa ko ay inalam ko ang address ng bahay ni Colleen pero hindi ko nakita sa Facebook niya ang address niya. Mabuti na lamang at merong address doon ng salon na pagmamay-ari niya. Doon ko pinuntahan si Colleen, Papa Dudut. Sinakto kong pa-close na yung salon ni Colleen nang pumunta ako at nakita ko ang gulat at takot sa mukha niya nang makita niya ako. Dineretso ko na siya at sinabi ko na alam ko nang nagkikita pa sila ni Marco at hindi pa rin nila pinuputol ang relasyon nilang dalawa. Inaya ako ni Colleen sa may likod ng salon kung saan sila kumakain. Napakalandi mo talaga, no? Kating-kati ka ba talaga, Colleen? Siguro naman ay naikwento na sa'yo ni Marco na buntis ako ngayon, hindi ba? Talaga bang ganyan kababa ang tingin mo sa sarili mo at pumapayag ka maging kabit niya? Galit kong tanong kay Colleen. Si Marco kasi ang makulit. Siya ang dapat mong kausapin at hindi ako. Sagot ni Colleen. Nauna ko na siyang kausapin. Sa tingin mo ba ay hindi ko yun ginawa bago kita puntahan dito? Ito nang huling beses nakakausapin kita tungkol dito. Tigilan mo na ang pagkabit kay Marco dahil kapag nalaman kong nakikipagrelasyon ka pa rin sa asawa ko, idadaan ko na ito sa legal. Pananakot ko pa kay Colleen. Sa sinabi kong yun ay natakot na si Colleen at ang sabi niya ay titigilan na niya si Marco. Huwag ko raw siyang idedemanda dahil ayaw niyang malaman ng mga magulang niya na nakikipagrelasyon siya sa may asawa na. Maapektuhan din daw ang negosyo niya kapag nangyari yon. Para mas lalong matakot si Colleen ay sinabi ko na kapag nalaman kong hindi pa rin niya tinigilan si Marco ay ipopost ko siya sa social media para mas lalo siyang mapahiya at malaman ng mas marami ang pagiging kabit niya. Babae sa babae. Nangako si Colleen sa akin basta huwag ko lang daw sisirain ang pangalan niya. Nang umalis ako sa salon ni Colleen ay kampante ako na magiging totoo siya sa ipinangako niya sa akin. Ang problema ko na lang ay si Marco dahil hindi pa siya umaamin. Pero tiwala ako na kahit na anong pilit niya kay Colleen ay iiwasan na siya ni Colleen. Pag uwi ko sa bahay ay nandun na si Marco at naramdaman ko na nahihiya siya sa akin. Iwas na iwas siya sa akin at nagkaroon ako ng pakiramdam na sinabi na ni Colleen sa kanya na nag-usap kami. Siguro naman ay sinabi na sa'yo ng kabit mo na nag-usap na kami. Hindi ka na makakapagsinungaling sa akin dahil inamin na mismo sa akin ni Colleen na hindi pa rin kayo tumitigil sa panloloko sa akin. Turan ko kay Marco. At naniwala ka naman sa kanya. Malamang galit yun sa akin kasi hiniwalayan ko siya dati. Gumaganti lang yun sa akin. Huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi ng babaeng yun. Patuloy na pagtanggipan ni Marco. Huling-huli ka na pero lumulusot ka pa rin. Hindi makapaniwalang sabi ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bahala ka kung maniniwala ka pa rin kay Colleen. Malinis ang konsensya ko ngayon, ang sabi pa ni Marco. Hindi pa rin umamin si Marco sa pagkakaroon ng relasyon kay Colleen. Talagang pinanindigan niyang wala na si Colleen at nagsisinungaling si Colleen para siraan siya. Sa mga sumunod na araw ay napansin ko na parang nagpapabango si Marco sa akin. Binibigyan niya ako ng bulaklak at nagdi-date kaming dalawa. Hinahayaan ko na lamang si Marco sa mga gusto niyang gawin, Papa Dudut. Iniisip ko na baka nga naman gusto lang niyang bumawi sa akin. Pero hindi ko rin inalis sa isipan ko na baka may relasyon pa rin sila ni Colleen. Malay ko ba kung meron pala silang usapan na maglalaylo muna sila para hindi ako makaramdam. Ayoko pa rin maging kampante ng mga oras na yon.
Naging sobra na rin ang pagiging sweet ni Marco sa akin to the point na kahina-hinala na ang kilos niya para sa akin. Ang hinala ko noon ay meron pa rin siyang ginagawa na hindi ko alam tapos pinagtatakpan niya yon sa pagiging sweet niya. Kagaya na lamang ng isang gabi na maagang nag-out si Marco sa trabaho at siya raw ang magluluto ng ulam namin. Pagdating sa bahay ay meron na siyang biniling ingredients para sa lulutuin niya. Ipinagmalaki niya na yung paborito kong ulam ang lulutuin niya. Marco, parang napapasobra naman yata ang effort mo. Baka naman may ginagawa ka na namang kalokohan ha. Baka ito mga effort mo na ito ay pangtakip lang sa pangangabit mo. Umamin ka na lang sa akin kesa sa ako pang makahuli ng ginagawa mo. Turan ko pa kay Marco. Grabe ka naman. Mag-effort o hindi, may duda ka pa rin sa akin. Saan ako lulugar? Hindi ba pwedeng bumabawi lang ako sa'yo? Pero kung ganyan na lahat ng kilos ko ay pagdududahan mo, hindi ko na alam ang gagawin. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin makalimutan ang nagawa ko? Akala ko ba'y napatawad mo na ako? May inis at tangpong sabi ni Marco. Sa sinabing yun ni Marco ay nakonsensya ako na baka nga bumabawi lamang siya. Baka masyado ko lang binigyan ng meaning lahat ng kilos niya. Baka nga naman nagbabago na siya at bumabawi lamang siya sa akin. Siguro ay nagkaroon ng realization si Marco at gusto na niyang maging mabuting asawa sa akin. Pero hindi ko pa rin kasi talaga maiwasan ang magkaroon ng pagdududa after ng ginawa niya sa akin. Napakahirap nang burahin sa isipan ko. Pakiramdam ko nga ay habang buhay ko nang dala ang takot at trauma na baka isang araw ay magloko na naman si Marco. Nang sandaling yon ay wala akong ibang hiling kundi ang makamove on na para mawala na ang duda ko kay Marco. Kung ako kasi ang tatanungin, gusto ko nang ibalik ang tiwala kay Marco. Kaya lang ay sobrang hirap gawin noon kapag sinira na ng isang tao ang trust mo sa kanya, Papa Dudut. Matapos kong manganak noon sa pangatlo naming anak ni Marco ay iniwasan ko muna ang labis na pag-iisip. Premature ang baby ko kaya kinailangan siyang ilagay sa incubator. Nangyari siguro yon dahil habang ipinagbubuntis ko siya ay palagi akong nag-iisip ng stress. Kaya wala akong sinisisi kundi ang sarili ko, Papa Dudut. Nang makauwi na ako sa bahay namin ay tumira muna doon ang nanay ni Marco para merong mag-aalaga sa akin dahil bumabawi pa ako ng lakas. Hindi ko rin kasi mababantayan ng maayos ang iba ko pang anak kaya maganda rin na kasama namin siya sa bahay. Kumusta naman kayo ni Marco? Hindi na ba siya mambababae ulit? Tanong sa akin ng nanay ni Marco. Ang totoo po niyan, hindi pala sila naghiwalay dati noong Kulin pero sinunod ko ang sinabi niyo sa akin. Ipinaglaban ko si Marco kasi ako ang asawa. Tinakot ko si Colleen na idedemanda ko sila at ipapahiya kapag hindi niya tinigilan si Marco. Natakot naman siya at sa tingin ko ay wala na talaga sila ngayon. Tugon ko. Ganyan nga Greta, ikaw ang legal na asawa kaya may karapatan kang maging matapang. Huwag mong hahayaan na sirain ng ibang babae ang pamilya mo, sabi ng nanay ni Marco. Nang panahon na yon ay aaminin ko na malaking bahagi ng sisi ko sa pangangabit ni Marco ay ibinibigay ko kay Colleen. Pakiramdam ko kasi ay si Colleen ang unang lumandi kay Marco kaya natukso si Marco. Hindi ko pa nare-realize na mas malaki ang kasalanan ni Marco sa akin kumpara kay Colleen dahil si Marco ang may pananagutan sa akin. Si Marco ang may ipinangako sa akin noon na hindi niya ako lolokohin. Makalipas ang 6 na buwan ay pinabinyagan na namin ang baby namin ni Marco at umalis na sa bahay ng biyanang ko, Papa Dudut. Alam ko na madadagdagan ng responsibilidad ko dahil sa pagdating ng isa ko pang baby. Pero masaya ako kasi gusto rin talaga na magkaroon ng maraming anak. Pero ang sabi ni Marco, okay na raw siya sa 3. Baka raw hindi na namin kayanin kung sakali na madagdagan pa lalo na at meron pa kaming bahay na hinuhulugan every month. Nang time na yon ay hindi ko na rin nararamdaman na may ginagawang kalokohan si Marco. Palagi na siyang nag-a-update sa akin at nagsisend pa siya ng pictures kung nasaan siya o kung sino ang mga kasama niya.
Kahit papaano ay nakampante na ako, Papa Dudut. Naisip ko na baka pinipili na ni Marco na maging matino dahil 3 na ang anak namin. Na-realize niya siguro na walang magandang idudulot ang pagkakaroon niya ng kabit. Bagkus ay masisira pa noon ang pamilya namin. Hindi na rin ako masyado nag-isip ng kung ano-ano kay Marco, Papa Dudut. Wala na rin kasi akong nakikitang sign na nambababae pa rin si Marco. Pinili ko na lamang na maging masaya kami dahil napagod na rin ako na ma-stress at mag-isip palagi. Nakakasira siya ng kasiyahan. Total feeling ko naman ay hindi na ako niloloko ni Marco. Naisip ko na yun na siguro ang tamang oras para magsimula ulit kami. Hindi ko na binigyan ng ibang meaning ang mga effort niya sa akin. Isang gabi habang magkatabi kami ni Marco sa higaan ay doon ko na sinabi sa kanya na pinatawad ko na siya sa mga naging kasalanan niya sa akin. Magsimula ulit tayo, Marco, pero sa pagkakataon na ito, sana ay huwag mo nang gagawin ang ginawa mo para muntik nang masira ang pamilya natin. Sabi ko kay Marco. Yan din ang gusto kong gawin natin. Kalimutan natin ang nakaraan at mag-move on na tayo. Sorry kung nasaktan kita. Alam ko na naging mahina ako ng time na yon at pinagsisihan ko ng lahat ng yon, Greta. Promise, hindi ko na yon uulitin, ang sabi ni Marco. Salamat at natauhan ka na. At huwag ka lang basta mag-promise. Gawin mo kahit para na lang sa mga anak natin, sambit ko. Simula nang naging pag-uusap namin na yon ni Marco ay naging mas masaya na kami. Bumalik na yung dating Marco na nakilala ko. Naramdaman ko na mahal niya ulit ako. Hindi na niya ipinaramdam sa akin na meron siyang iba. Inilaan namin ang Sunday bilang family day namin. Kung hindi kami nagbabanding sa bahay ay lumalabas kami. Napakasaya ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Palagi akong nagdarasal sa Diyos na sana'y huwag nang matapos ang kasiyahan ko na yon. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko ay tama lamang na ipinaglaban ko si Marco kung binitawan ko kasi kaagad siya. At sumuko ako ay baka pinagsisihan ko pa yon. Nagkaroon din ng bunga ang pagiging matiisin at pagiging matapang ko. Pero ang kasiyahan ko pa lang yon ay panandalian lamang dahil binawi rin kaagad yon sa akin ng Diyos, Papa Dudut. Isang tanghali na gulat ako na magkaroon ako ng hindi inaasahang bisita. Walang iba kundi si Colleen. Alam ko na sinakto niya talaga na wala sa bahay si Marco nang magpunta siya roon. Hindi ko muna siya pinapasok. Doon ko muna siya sa labas kinausap kahit pa meron daw siyang sasabihin sa akin na dapat kong malaman tungkol kay Marco. Ang unang naisip ko kasi ay baka naninira lamang siya. Pero nang sabihin ni Colleen na hindi ko gugustuhin ang sasabihin niya, ang bagay na yon sa labas ng bahay namin ni Marco ay kinabahan ako. Kaya kahit labag sa kalooban ko, ang papasukin ang naging kabit ni Marco sa pamamahay ko ay ginawa ko. Greta, alam mo bang hanggang ngayon ay niloloko ka pa rin ni Marco? Turan ni Colleen. Nandito ka ba para siraan na naman ang asawa ko? Hindi mo na ako maluloko, Colleen. Nagsasayang ka lang ng oras. Umuwi ka na. Pagtataboy ko kay Colleen. Nagsasabi ako ng totoo. Teka, iyan ba yung sinasabi sa iyo ni Marco? Na sinisiraan ko siya sa iyo? FYI, Greta, noong pinagbantaan mo ako na idedemanda mo ako ay pinilit kong layuan si Marco. Pero siya itong makulit. Mahal ko si Marco kaya ang dali niya akong napapayag na ituloy ang relasyon namin. Ang tanga ko pa dati. Ang totoo niya ay nabuntis niya ako pero pinilit niya akong ipalaglag ang baby namin kahit ayaw ko. Tapos ngayon nakipaghiwalay siya sa akin dahil biglang tumigil sa pagsasalita si Colleen dahil bigla siyang umiyak. Dahil ano? Pasigaw at nanginginig na tanong ko. Dahil may bago na naman siyang babae, ang sabi pa ni Colleen. Hindi sana ako maniniwala kay Colleen pero may ipinakita siya sa akin sa cellphone niya na ebidensya sa mga pambababaeng ginagawa ni Marco. Doon ko na napatunayan na nagsasabi siya ng katotohanan.
Sinend pa niya sa akin ang mga hawak niyang screenshots at mga pictures. Para raw kung sakali na tanungin ko si Marco tungkol sa bagay na yon ay wala na itong lusot. Alam daw ni Colleen na mali ang pumatol ulit siya kay Marco kaya dahil sa iniwanan siya nito ay naisipan niya na bumawi sa akin. Dapat ko raw malaman na niloloko pa rin ako ng Marco na yon. At sa pagkakataong yon ay mas naging magaling lang daw itong magtago. Sinabi pa ni Colleen na alam daw ng bagong kabit ni Marco na meron itong asawa at mga anak. Mayaman daw yung babae at byuda. Meron daw isang anak kaya raw siguro pinatulan ni Marco yung babae ay dahil sa pera nito. Doon ko na na-realize na kaya pala maraming pera si Marco sa pang-date namin at pag-i-effort niya sa akin ay dahil sa bago nitong babae na itatago ko na lamang sa pangalan na Lizelle. Alam mo, pwede tayong magkampihan. Gusto mo bang sugurin natin yung Lizelle na yon? Ikaw ang sasampal, ako ang sasabunot, ang sabi pa ni Colleen. Ang akala mo ba porket tinulungan mo ako ay makikipagtulungan na ako sa iyo? Huwag kang ilasyonada, Colleen. Naging kabit ka pa rin ni Marco at hindi ko kayang makipagtulungan sa iyo. Umalis ka na. Baka magdilim pang paningin ko sa iyo. Ikaw pang masampal at masabunutan ko. Galit kong sagot kay Colleen. Nang makauwi si Marco sa bahay ay kinumpronta ko kagad siya tungkol kay Lizelle. Pinakita ko sa kanya mga pictures at screenshots na sinend sa akin ni Colleen at doon na siya umamin. Humingi siya ng sorry sa akin at ang buong akala ko ay makikipaghiwalay siya kay Lizelle. Pero parang dinurog ang puso ko nang aminin niyang mahal niya si Lizelle. Nakikisama lang daw siya sa akin dahil sa mga anak namin. Masakit. Pero alam ko na hanggang doon na lamang kami ni Marco. Sinabi na rin ni Marco na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Naghahanap lang daw siya ng tiyempo para sabihin yon sa akin, Papa Dudut. Gusto na raw kasi ni Lizelle na magsama sila ni Marco. Huwag daw akong mag-alala kasi hindi niya kakalimutan ang obligasyon niya sa mga anak namin. That time, naalala ko ang sinabi ng nanay ni Marco na palagi akong maging matapang. Pero na-realize ko na wala nang silbi kung ipaglalaban ko pa si Marco kung hindi na ako ang mahal niya. Kaya ang sabi ko ay bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Basta huwag niyang pabayaan ang mga anak namin dahil hindi ko yon kaya. Sobrang masakit sa akin ang pakawalan si Marco, Papa Dudut. Dahil mahal na mahal ko siya kahit pa niloko niya ako. Kahit pa nasaktan niya ako ng sobra. Bilang huling request, sinabi ko kay Marco na gusto ko siyang ihatid sa bahay ni Lizelle. Ayaw sana niya pero naging mapilit ako hanggang sa pumayag na siya. Nalaman kong totoo nga na mayaman si Lizelle kasi malaki ang bahay niya. Nagulat si Lizelle nang makita ko pero nagmalaki pa siya. Hindi ko inaasahan na mataray pala siya, Papa Dudut. Ang sabi sa akin ni Lizelle ay matagal na raw niyang hinihintay na lumipat si Marco sa bahay niya. Finally raw ay nangyari na. Hindi ka na kasi dapat nagmatigas pa. Tingnan mo ngayon na agaw ko na si Marco sa iyo. Pabiro pero nang iinsultong sabi pa ni Lizelle. FYI lang, hindi lang si Marco ang naagaw mo sa akin. Inagaw mo rin ang problema ko kaya good luck. Ako na nga ang asawa niya, niloko niya, ikaw pa kaya? Mataray kong sagot kay Lizelle. Yun ang naging huling pag-uusap namin ni Lizelle at ni Marco. Hanggang ngayon kasi ay masakit pa rin sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasa stage pa rin ako na unti-unti kong tinatanggap ang lahat. Pinaupahan ko na lamang din muna ang bahay namin ni Marco at doon muna ako tumira sa bahay ng nanay ko. Kailangan ko rin kasi ng mga taong makakausap ko palagi, support system kumbaga. Tinutupad naman ni Marco na hindi niya pababayaan ang mga anak namin. Every month ay nagpapadala siya ng sustento. Wala akong ibang dasal para sa kanya kundi ang magtinuna siya kung si Lizelle na talaga ang mahal niya. Ako naman, masakit man ang pinagdadaanan ko ngayon, ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng lakas ng loob para makawala sa isang relasyon na palagi na lamang akong nasasaktan. At least hindi ko na kailangang magtiis ngayon. Totoo nga na hindi porket kinasal na kayo ay kayo nang magiging magkasama habang buhay. At kung ano man ang dahilan kung bakit ito nangyari sa akin, naniniwala ako sa plano ng Diyos para sa akin at para sa tatlo kong mga anak. Lubos na gumagalang,
Greta. Kapag pumasok ka sa pagpapamilya, nararapat na maging tapat at faithful ka sa iyong kabiyak. Kung ikaw ay nangangaliwa, ibig sabihin lamang na masyadong mahina ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Walang valid na reason para humanap ka ng iba. Kung meron kang problema sa partner mo ay kausapin mo siya at makinig kayo sa side ng bawat isa. Kung paulit-ulit na ang panloloko sa iyo, mas makakabuti na mag-isip ka na kung nararapat mo pa bang ipaglaban ang pagmamahal mo sa kanya. Minsan kasi habang pinipilit mong maayos ang isang bagay ay ikaw naman ang nasisira. Maaring sa ganitong proseso ay mawala na ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Maaari na maging normal na sa iyo na niloloko ka. Kaya habang kaya mo pa ay umalis ka na sa isang relasyon kapag paulit-ulit ka nang sinasaktan at wala ng respeto sa iyo ang kapartner mo. Salamat po sa lahat ng mga nakasubscribe sa YouTube channel ng inyong Papa Dudut. Meron po tayong mga daily new uploads at salamat po sa mga sumusuporta at na-appreciate ang effort namin sa pagbibigay sa inyo ng mga uploads namin sa araw-araw. Mag-subscribe din po sa Kaistorya YouTube channel na ngayon po ay once a week na lamang po ang pagpo-post namin dahil po sa may mga kailangan kaming ayusin sa pagitan ng channel na Kaistorya at sa YouTube. Pero asahan po ninyo na kapag naayos na ang lahat ay magde-daily uploads na rin po tayo sa Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga totoong sumusuporta at nagmamahal sa mga channels namin. We will automatically block yung pong mga bashers ng aming pong mga senders. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo na huwag nyo pong i-rate ang channel namin dahil sa nasamaan kayo sa ginawa ng bida. No? Ang pag-rate po ng channel ay sa papaano po namin ito sa inyo na i-present. Hindi po sa kung ano po ang ginawa ng bida sa kwento. No? Dahil po sa maling pag-report o pag-dislike ng iba ng sa inyong nakikinig ay naapektuhan po ang performance ng mga channels namin. Tulad po ng nangyari sa Kaistorya. Na nagbakasyon lang po yung aking voice-over talent na si Jason Steele ay marami na po ang nagagalit sa tuwing meron po kaming mga reruns. Sana po unawain po ninyo na nagbabakasyon din po ang ating voice-over talent. Maraming salamat po sa mga totoong sumusuporta sa Kaistorya at sa Papa Dudut YouTube channel. Meron pa rin po kaming isa pang channel, ang Papa Dudut Family, na sana po ay panoorin po ninyo para kami po ay masustain ang pag-upload weekly doon naman sa channel na Papa Dudut Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.